I-start lang ninyo mo, open or Halika na. Start. So, good day everyone. I am Giovanni Isatao. I am the presenter one. I am the member one. And so, before tayo mag-start, let's pray muna. Father, Son, Holy Spirit. Lord God, thank you for this day. Thank you for the gift of life. Thank you for everything, Lord God. Unta, Lord God, sa mong work, sa mong trabaho karon, among gibat karon, i-guide unta minimo, Lord God. O okay ron ta among output, Lord God. O ganahan tang among share sa among output karon, Lord God. Lord God, again, Lord God, guide us, Lord God, Lord God, o ilay kami sa mga disgrasya, Lord God. O kini akong gipangay pinagisan mong ngarang Yesu Kristo, amen. Father, Son, Holy Spirit. So, search ko rin mga ako. So, first, ako nga po yung sa problem 1. So, sa ayon sa problem 1, ang gagawa tayo ng function. So, div Caesar cipher close open parenthesis text shift. So dito ang text, ito po yung text na i-encrypt, at ang shift naman ay ang pwesto, bilang ng pwesto ng litra sa paglipat ng litra. So colon pala. Colon. So next is maglagay tayo ng string, encrypted text underscore text course. So walang laman na string. Enter. Then next step is mag loop. So loop. So for char in text. So colon. So next is if char that is alpha colon, right? Colon. So ito po yung magsusuri ng mga litra. So next, so ayon sa Caesar cipher, kailangan natin sundin yung formula. So ilalagay natin dito ayon sa naayon. So is upper case. Per case dual char, tapos open parenthesis. So ilalagay natin yung dito or sorry. Negative or if is uppercase per case, else small letter a.
So last shift mm, 26. Ay, wait. Operator pala ito. Ito yung operator. Plus 4. If is uppercase. Uppercase. Else. Ay, single. So, encrypted text plus equals to shifted shifted underscore chart. Ay, wait lang parang. So next is else. Encrypted text. Chart. So kailangan natin i-return dito. Return the encrypted text. Encrypt text. So dito meron pala akong nakalimutan. Kailangan nating ilagay dito yung mag-define ng uppercase. So is uppercase was method char that is upper. It is upper close opening parent method. So natin mag-in. So next step is tawag
kailangan natin i-input yung encrypted text dito. Encrypted underscore text. Underscore text. Caesar Cyber. Caesar Cyber. So, lagay natin yung text at saka shift dito. So, ito yung text shift. So, in print string ciphertext. Ciphertext colon comma. It's yung susunod niya ay ang ni-encrypt na text. So, encrypted underscore text. So, enter. So next is yung decrypted text. Encrypted underscore text. So, or Caesar Cyber. Caesar underscore text. Was for the Caesar Cyber. Cyber. So, those open parentheses. So, dito ilalagay natin yung ni-encrypt na text. So, ito tawagin natin itong encrypted text. Encrypted underscore text. So, comma. So, negative shift. So, enter. I-print lang natin. Print. Close open parenthesis. String plain text. Plain text. Comma. So, dito naman ilagay natin itong decrypted text. Decrypted. Oops. Underscore text. So, pagkatapos ay maglalagay tayo ng string na may laman. So, dito, check muna tayo. So, dito, lagay natin yung text na may laman. Kung saan yun ay
tatawa, ano? So, text, string. So, lagyan natin dito. Hello, sir. Okay. Pero, tapos, sa sunod yung shift. Shift. Ay, wait. Shift was example. Shift na number ko. Dito kasi sa shift, kung ilang number ilalagay mo yun yung pwesto na ililipat yung letra or alphabet. So example, 2. So, try natin i-run kung wala bang error. So, ito na yung output. So, plain text. So, ito yun. Hello, Sir Wa, which is the decrypted. And the cipher is yung mga text na ini-encrypt. So, may tanong ako, Job. Bakit nag-iba Oh, yung okay. text? Sige. Bakit nag-iba yung text sa ciphertext? Tsaka yung plain text, bakit nag-iba? Dahil ito sa shift na nilagay natin dito, which is 2. So H ang susunod ng next into sa H ay G. Di ba? Tapos kung sa E naman, so E is sa next into is, di ba, G? Ah, Wait, example, lagyan natin dito 1. Siran natin ulit. So ito. so, So hello, di ba? H tapos ang yung ciphertext ay I. So E sa next naman, di ba? Ang next ng E ay F. H I E F L M L M O P. Yun. At kung sa so ano Job, naman dito naman sa yung naka uppercase, di ba? R. Ang sunod naman ay uppercase din. So next, anong sunod mo na tanong? so paano naman kung yung text sa plain text, i-swap sa ciphertext, anong code yung gagawin natin? Swap yung text nila. Kailangan natin, pwede ito. I-copy lang natin to. Tapos ilipat natin dito. So example ito. So anong tawag nito? Tignan mong mabuti dito at itong plain text natin ay hello sir. Tapos ang ciphertext ay ito, IFMM. So i-run natin yan. So ayun. Oops, wait lang. Ay! Mali. Hindi pala natin na palitan yung ano. So ito kanina ay ito, di ba? Kita mo yun? To. So tignan mo. Wait lang. Ito, wait. Wait lang Gawin natin ulit. Ano man yan kanina ay kasi. So i-run natin to. So yung tanong mo kanina, paano kung ipalit? So ito, kunin natin to.
Mm. Mm. So, meron natin. Di ba, ang plain text, hello sir. Tapos ito, ilipat natin dito sa ciphertext. Baka kuan job, yung to, gawin mong negative to para magkabaliktad. Okay. So, Okay, okay, okay. Good catch. Nakalimutan ko. Oh, so, okay na ba to? okay na. Na, naiintindihan. Okay, good catch. So, next, presenter na tayo. So, good day, sir. So, I am the problem two. So, I'm going to share my screen. So, in the problem two, problem two is create a function named compute final grade that makes three arguments. So, the three arguments is attendance, quizzes, and task performance. Let's say the final grade is based on these weights. Example is attendance 20%, quizzes 50%, and task performance 30%. Within the function, calculate a final grade using these weights. And provided scores, use a return statement to return the final grade. Additionally, include logic to determine a pass, final grade, 75, or fail remark. Print a message that display the final grade as along with corresponding pass, fail remark. So, first na ilalagay natin is the uh, yung ano tawag doon, yung function na um, diff compute 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 final grade, and then ang tatlong na may attendance, quizzes, and then task performance. Wait. So dito then lagyan natin yung colon. Then i-define natin each weight for each component. So first is attendance. Attendance weight equals ano yun? I think 0.2. Then quizzes weight na may 0.5, and then task performance na may weight na 0.3. So meron tayong 0.2, 0.5, and then 0.3. And then lagyan natin ng calculate the weight sum. So to do that, let's put final grade equals close and open parentheses. So meron tayong attendance, and then attendance
attendance weight. Correct ba? Then plus quizzes ay no ganyan nakalagay sa 0.5 quizzes weight. So next is the so sa task performance naman. Task performance. Then multiply by task performance by weight. So, ang next na gagawin natin is i-check natin if the final grade meets the passing criteria naman. So, lagay natin ang if like if gagamit tayo ng if else so para malagay natin ng 75 na remark at ma-remark natin yung 75. If final grade is less than equal 75 and then ano ang remark na? Remark is pag 75 remark niya ay I think pass. Lagay natin pass. Pass ba yun? Pass nga. Pass and then else na may remark na fail. And then maglagay tayo ng return. Return the final grade in the mark. So to do this is maglagay tayo ng return and then final grade. So remark. Okay. Wait na. Attendance remark. Okay. And then tapos example usage natin is scores nila. So sa attendance sa attendance nila ay lagyan natin ng score. And then meron silang 90. And then sa quizzes score is meron silang 85 and then sa task performance meron silang 75. So next na ilalagay natin is the call the function to compute the final grade and get the remark. So to do this is kailangan natin tawagin sa final grade. Tapos remark niya then equals to
tawagin natin compute final grade, at then ilagay natin yung tatlong yung attendance, then yung mga score nila. So nakasanay, meron tayong attendance score, attendance score, and then quizzes score, tsaka task performance score, task performance score. Okay. And then tapos natin i-compute yung final grade at try natin i-print the final grade along sa mga corresponding fail or pass fail remark or fail na remark. So let's put print and then final grade and then colon. Tapos sa final grade, let's gonna put final grade. Tapos sa isa naman is print natin yung remark. Print remark. My remark. So in this, so na-execute na natin lahat ng codes. Then try natin i-run. So the final grade is 83. So may remark siya na pass. So if gusto natin ang remark niya ay fail, lagyan lang natin ng like 70. Still pass. Wait. Lagyan natin ng 10. So if so ang fail nga else is runnable naman siya. So if 75 pababa is fail. So in short, so in the function definition, the function of compute final grade takes 3 arguments. So yun nga, yung attendance, quiz, and task performance. So nakuha natin yung final grade na which is kanina 83 nga pass, and then ngayon 67 na fail. So mayroon ba kayong katanungan? So what does the function compute final grade do? So yung function nga niya na compute final, so calculate siya nga sa final grade based sa 3 input. So yung isa is attendance na may 20%, pero nakalagay doon is 90. And then quizzes na 50 and task performance na 30. So kila-calculate niya the weight sum of these scores, and representing the final grade. Additionally, it determines whether the final grade meets the passing criteria, yung 75, and provides a pass or fail remark accordingly. Meron ba? Last question. So how does the function determine if a student pass or fail? Sa yan na question ay nabobase siya doon sa yung if else. So nakalagay final grade natin is 75. So
Uh, based in the sa ligay natin ng program, the function checks calculated using providing score. So depende yun sa examples natin doon sa dito sa attendance sa mga score. If mas malaki siya sa 75, pass talaga dito sa if malaki siya sa 75, and 75 pababa ay malalagay siya na fail. Yan lang po. So this is our TP02 which is the problem 1 and problem 2 that we execute. Thank you, sir, and have a good day.